God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello everyone and welcome po sa Life and Grace. Kami po ay excited for this time sapagkat ang atin pong pag-uusapan ngayon, mag-umpisa po tayo ng isang series but this is a kind of a mini-series and we are expecting na madali po natin itong matatapos. Ang title po ng ating pag-uusapan in this series ay may pamagat na Effortless Change o yung walang kahirap-hirap or walang ka-effort na pagbabago at sasagutin natin paano ba natin ito magagawa sa ating buhay. Alam niyo po, pinili namin ito because it is a very timely na topic na pag-usapan dahil po sa bagong taon nga na atin pong nilalakaran. At kagaya po ng karamihan, born again believers man o hindi pa, ay ito po ang gusto nilang makita na nangyayari po sa kanilang mga buhay, ang pagbabago. Nais nilang magbago para po sa ikabubuti at hindi po para sa ikasasama. Alam niyo po, merong isang Greek philosopher na ang pangalan niya po ay si Heraclitus. Mas nauna po siya kina Plato. Ay nag-quote po siya nang sabi niya, "Change is the only constant in life." Ayon po sa kanya, pwede nating sabihin na hindi maiiwasan ng pagbabago sa pag-usod natin sa buhay. Subalit ang present truth pong ito, at the present, ito pong katotohanan ito, ay ganito po ang nangyayari. Majority po ng people resist change. Marami po sa mga tao ang umaayaw sa pagbabago. At kapag po na-introduce nyo itong pagbabago, kapag ka napag-usapan ito, medyo takot po sila kapag ka napag-uusapan ang idea ng pagbabago. Kasi nga po, for many people, change is a difficult, painful, and labor-extensive process. Masalimuot po ito. Sabi nila, mahirap, may mararanasang kapaitan kapag ka nagsimula magbago kasi po may mga nakasanayan na tayo at masalimuot na pagdadaanan kapag ka po tinungo natin ng pagbabago. Sa kanila pong pananaw, malaking pagsusumikap ang kakailanganin para mabago ang kaisipan, ang pagkilos at mga pangyayari. And it takes a huge amount of effort to change their thoughts, actions, and circumstances. Heto po ngayon ang dilema. Hindi sila satisfied sa kasalukuyan nilang kalagayan, pero hindi rin welcome para sa kanila ang proseso ng pagbabago dahil minsan ay sinubukan na po nilang magbago pero wala rin pong kinahinatnang maayos na resulta. They tried many times but they failed. So the question to you now is, do you keep experiencing the same challenges and failures in your life? Are you believing for a breakthrough sa inyo pong mga buhay in the areas of healing, sa atin pong kalusugan, sa pananalapi o finances, or deliverance, pero hindi natin makita ang resulta nito? Alam mong ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo, para sa buhay mo, sapagkat palagi mo itong naririnig through every preaching and through Christian broadcast na napapakinggan mo. But you just don't see how to get there. Ano kaya po kung sasabihin ko sa iyo ngayon that you can change your life effortlessly? Ang susi po ay ang pagtatanim o ang paglalagay ng salita ng Diyos sa iyong puso. I want to stop there and I want you to personalize that po sa inyo. Na ang susi sa effortless change ay ang pagtatanim ng salita ng Diyos sa inyong mga puso. The key to seeing God's will manifest in your life, sa inyo pong katawan, sa inyo pong bank account, sa inyo pong business, sa inyo pong mga relationships, at marami pa pong iba, is by sowing God's word into your heart. And it is just that simple. Sa mini-series po na pag-uusapan natin ngayon, nais ko pong
pagsaluhan natin ang ilang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos upang ang inyong mga kaisipan at pananaw ay mag-iba at malaman kung paano haharapin ang pagbabago. At kung masasamahan po ninyo ako at tatanggapin ninyo ang mga katotohanang dadalhin sa inyo ng salita ng Diyos sa inyo pong mga puso, and you will apply them into your life, you'll be able to see an effortless change takes place sa inyo pong mga buhay. Naranasan ko po ito at nakita ko po ito sa aking buhay and through the lives of other believers touched by this ministry po dito po sa aming iglesia sa Australia. At alam kong katulad po ng marami ay nag-iisip ka at siguradong may mas magandang naisin ang Diyos para sa iyo nang higit pa sa kasalukuyang nararanasan mo. Alam kong ito yung iniisip mo. That in the present situation where you are saying, alam ko may mas magandang plano si Lord para sa aking buhay. Kasi nga po, mayroon kang mga pangarap. You have dreams. Meron ka pang pangarap. Hindi po pa naman naaabot lahat ng pangarap mo eh. You have desires. But you look at where you are now and it's not satisfying. You know there's got to be something more. Pero takot ka sa pagbabago or takot kang magbago. So I want to tell you that there is more because God said He will give you the desires of your heart. Ang Panginoon pong nagsabi nito. Alam niyo po sa Psalms chapter 37 verse 4, ang sabi po doon ay, delight yourself also unto the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Sabi po sa wikang Tagalog ay ganito, magpakaligaya ka din naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. O sa ibang Tagalog po ay ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Alam niyo po this verse, dong Psalms chapter 37 verse 4, this doesn't mean na basta na lamang ibibigay ni Lord kung ano man ang magustuhan mo sa buhay. But this is saying that when we trust the Lord, He will put His desires into our hearts. Siya po yung naglalagay ng desires. Kaya po kung meron kang desire na magbago at hindi ka satisfied sa kasalukuyang kinatatayuan mo ngayon, it is God who put that desires on you kasi meron siyang mas magandang plano sa iyong buhay. This is one of the simplest and most prevalent ways of receiving direction from the Lord. Kung pag-aaralan niyo po yung verse na ito, yun pong English word na delight o sa Tagalog word po ay yung magpakaligaya. Sa Hebrew word po ay may ibig sabihin itong salitang ito na to be soft or pliable. Yung bang maging malambot, yung bang madaling iporma. Ang ibig sabihin po nito ay ang pagkakaroon ng soft, malambot, or sensitive heart toward the Lord. And only if our hearts are sensitive toward the Lord, then we can do what we want to do. Nagagawa natin yung desire na inilagay ng Panginoon sa ating puso. Nais ko pong pansinin nyo na meron po tayong parte. Notice that ang part po natin ay ang magpakaligaya sa Panginoon. Hindi po sa mundo, kundi sa Panginoon. This doesn't happen automatically. Hindi po ito nangyayari ng accidentally. We have to purposely do this. Ito po yung ibig sabihin natin na nakikipag-cooperate tayo sa Panginoon. Kagaya po ng sinasabi ni David dito po sa awit, sa mga Psalms chapter 1, verse 1 and 2. Sabi niya po sa verse 2 ay, ang blessed man daw o yung pinagpalang tao ay ang kaligayahan niya, ang kasiyahan niya ay nasa kautusan ng Panginoon. During the time ni David, ang Word of God ay yun lang pong nasulat ni Moses na mga kautusan. Ito pong 5 first books of the Bible. Sabi po dito, pansinin niyo po, samahan niyo po ako, babasa po tayo sa mga awit, kapitulo 1, talatang 1 hanggang 2. Ang sabi po dito ay, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Kundi ang kaniyang kasayahan, ang kanyang kaligayahan, ang kanyang desire
Ang kanyang delight ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Kaya po kung ibabangga natin o itatabi natin ang verse na ito, dito po sa naunang binasa nating Psalms chapter 37 verse 4, we could say na delighting ourselves in the law of the Lord is meditating in the word day and night. Yung pagpapakaligaya ng ating sarili sa Panginoon, sa mga kautusan ng Panginoon, ang ibig sabihin nito ay ang pagbubulay-bulay natin sa kanyang salita, araw at gabi. At kung magkagayon po, ang pagpapakaligaya ng ating sarili sa Panginoon would be meditating on the Lord day and night. Ito rin po yung instruction ng Panginoon nung tawagin niya po si Josue para maging kapalit ni Moses. Sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi niya po ay, "This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night." Alam niyo po, the Word of God is the incorruptible seed. Sabi po natin kanina, for us to experience that effortless change, there is a need for the Word of God to be planted sa atin pong mga puso. And this Word of God is incorruptible seed. Ang incorruptible seed po ay hindi po nabubulok. Ito po yung message ng 1 Peter chapter 1 verse 23 nung sinabi po ni Pedro na having born again not of corruptible seed but incorruptible seed through the word of God which lives and abides forever. Na ikaw at ako ay na-born again dahil may tinanggap po tayong salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na tinanggap natin ay hindi po corruptible, hindi po nabubulok kung hindi nabubulok at nananatili magpakailanman. Nang ibig sabihin po na noong tayo po ay maborn again dahil may tinanggap tayong word na ating pinaniwalaan sa ating puso ay nakapagdala ng bagong pagkatao, naging bago po tayo sa atin pong mga espiritu. We become a brand new person. Gayon din naman, when the Word of God has been sown into the soil of your heart, magdadala ito ng mayamang harvest ng pagbabago. If you want to see change outwardly, it has to begin on the inside by sowing the Word of God. If you can just change the way you think, the way you are on the inside, then you will see a change in your life. And your life will change effortlessly. I hope ito po yung pasimula natin. I hope na-challenge po kayo and somehow, to the degree ay na-encourage po kayo na sinasabi nyo ngayon sa inyong buhay, kung ito ang paraan upang makita ko ang pagbabagong ninanais ng Diyos sa aking buhay, I will start spending time with the Word of God and putting that seed, that incorruptible seed of the Word of God into my heart that will really change me effortlessly. Ito po, si Baljamin Tatlong Hari at umaasa po kaming sasabayan mo kami, sasamahan nyo kami sa mini-series na ito ng Effortless Change. Nagpapaalam po ako for a while at nagsasabing, life is best lived by grace. Shalom!